Escudero. Ano na po yung update? So, meron tayong informasyon na maaaring humingi ang abogado niya ng palugit kung hindi man ngayon hanggang Miyerkules. Sa amin naman, wala naman tayong problema dahil sapagkat itong ating na-setup na araw para sa pagsagot sana niya at pagpunta niya kung mamarapatin ay hindi naman po mandatory na talagang exactly dapat walang extension. Okay lang po yun dahil total naman ito ay case build-up naman itong ginagawa natin. Pero asahan ng mga kababayan natin na once na ang buting senador ay sumagot na dito sa akusasyon sa kanya, ay submitted na for decision ang kaso and therefore yung opisina namin na in charge dyan, yung Political Finance and Affairs Department, ay kaagad na pwede na magkaroon ng kanyang rekomendasyon kung i-dismiss ba o itutuloy ang kaso laban sa kanya at sa kanyang kontratista na nagbigay ng 30 million pesos. Ano pong next process once na pwede na mag-decide yung Political Affairs Department? Yes, technically kasi yung political affairs siya lang yan eh. Hindi kinakailangan i-recommend sa NBank, hindi kinakailangan i-recommend sa Law Department. Pag sinabi niyang dismiss, hanggang sa level lang niya yan. Pag sinabi niyang proceed, file the case, ipafile ngayon ng opisinang yan ang formal na kaso sa ating Law Department. At si Law Department naman ay magkoconduct ng formal na preliminary investigation. Pasasagutin muli, papapailin yung mga respondents ang tinatawag na counter affidavit at pagkatapos kung ano man yung findings ng Law Department ay irerekomenda sa Commission NBank kung dapat bang sampahan ng kasong kriminal ang nagbigay at ang tumanggap sa Regional Trial Court upang magkaroon ng formal na kasong election offense. Inuulit ko po paulit-ulit na hindi po purpose ni COMELEC ang pagtatanggal nung nakaupo na, nakapag-assume na at nakapanumpa na. Ang purpose po ni COMELEC base sa Omnibus Election Code ay ang pagsasampa ng kasong kriminal o ang pag-determine kung may kasong kriminal ba na nakomit yung mga respondents. So again, baka po kasi expectation ng lahat, kami ang magtatanggal sa kanila. Hindi po. Ibang opisina po yan kung sakaling may findings ang COMELEC, pwede nilang gamitin yung aming mga ebidensya, yung aming findings, pero sa ibang opisina po nakalaan yung tanggalan ng mga opisyal, national man o kaya lokal. Sir, ano yung pinaka-decision? Pero pag individual ba, paano ba yun? Ibabangga namin, alam na po naman natin kung ano yung depensa sapagkat nung mag-submit ng kanyang affidavit, yung pong kontratista ang sinabi niya galing sa kanya, personal na pondo, hindi galing sa kumpanya, hindi kumpanya ang nagbigay ng donasyon. So, alam namin yun ang kanyang depensa at malamang-lamang without preempting the action of the good senator, baka naman po dun din umikot yung magiging depensa plus yung mga mabibigat pa na depensa na pwede niyang ma-set up. So, ang mangyayari dito sa COMELEC, ibabangga yung depensa ng private donation versus doon sa provision ng Section 95 letter C ng Omnibus Election Code na nakalagay, natural or juridical persons are prohibited from making donation to to a candidate, a political party, or a party. So, yan po. So, technically, legal issue po ito eh. Hindi po ito factual na issue sapagkat wala na pong factual na issue na practically involved. Bakit? Eh kasi inadmit naman na nagbigay. Inadmit din naman na tumanggap. Kung kaya nga po, kumpara sa 54 o 54 na mga contractors na pinabe-verify namin sa ating pong DPWH, inuna po namin ito sapagkat hindi na namin kailangan ng sertifikasyon o verification mula po sa DPWH. Mas napabilis po ito. Pero hindi po nasisingle out ang naturang kontratista o naturang kandidato or senator. Talaga lang pong as a matter of course, kinakailangang mauna ito sapagkat wala na pong iba pang ebidensyang kailangan.